Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Japan ngayon, no? May mga kaibigan po tayo dyan. Hello po sa inyo. At yung mga sumusubaybay dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. Pakatandaan niyo po, yung Japan ngayon, siguro, kumpara dati, no, 2,000 years ago, wala pang mga mananampalataya dyan. Pero ngayon, meron na at least no, 1% or less than 1%. Now, tama-tama yung devotion natin para sa inyo, no? Mga nakatira sa Japan ng mga Pilipino. Pakinggan po nating mabuti. Sabi po rito sa Matthew chapter 13. Ito po ay kasunod noong devotion natin kahapon. The kingdom of God is like a mustard seed. Maliit lang yan. Parang sa Japan, no? Konting-konti lang, maliit lang. Pero lalago yan. Magiging isang pinakamalaking halaman sa hardin na pupuno na buong mundo. That's the kingdom of God. Kasama ba dyan yung Japan? Of course, kasama yung Japan dyan. Someday, yung mga Japanese, they will bow down before the Lord Jesus Christ. Kahit pa atheist sila, Shintoism, at kung ano yung mga sinasamba nilang at wala silang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, someday, they will bow down before the Lord Jesus Christ. Walang imposible sa Panginoon. And I believe someday, the Lord will just pour out His Spirit sa Japanese people, and then they too will be saved. Now, para masiguro ng Panginoong Jesucristo na nagets natin yung talinghaga niya patungkol sa kingdom of God, about the kingdom of God as is like a mustard seed, sinigundahan niya pa yun ng isa pa. Sabi niya rito, He told them still another parable. Verse 33, Matthew 13:33. Sabi rito, the kingdom of heaven is like yeast. Pampaalsa. Alam niyo po yung pampaalsa? Kung yung mustard seed napakaliit na buto, yung pampaalsa, ito po yung yeast, yung kakarampot lang na ito. Konting-konti lang. Ako po gumagawa ko ng pandesal dati, no? Konting-konting yeast lang ilalagay mo doon sa harina na napakalaki. Tapos hindi mo makita yung yeast. Sobrang invisible siya. Pero i-influensya niya yung buong minasa. And that's the point of the Lord Jesus Christ in this parable. Sabi niya, the kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Nagsalaysay si Jesus ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na arina hanggang umalsa ang buong masa ng arina. The kingdom of heaven is like yeast. Konting-konti lang sa panahon ng Panginoong Jesucristo, invisible, hindi mo makita, parang insignificant. Mas malaki pa yung mga kingdoms ng mga tao, Roman Empire, no? Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, para yung yeast na inihalo dito sa mundong ito, hanggang sa yung buong mundo, maimpluwensyahan ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. So, ito po yung una nating katuruan. The kingdom of heaven is not visible like that of human politics or human kingdoms. Yung kaharian ng Diyos sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sabi niya is like yeast. Hindi siya visible. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin, oh, here it is, there it is, o nandun na yung kaharian ng Diyos, punta tayo doon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi yan parang human government, human politics, human kingdoms na pwede mong puntahan na merong hari doon. Hindi siya, kaya nga tinatawag siyang kingdom of heaven eh. Yung kingdom of Saudi Arabia, may intindihan mo, di ba? May kingdom, may territory, may king, may domain, merong pinamumunuan, merong kingdom citizens. Pero yung kingdom of heaven, wala dito, hindi siya naka-attach dito sa mga kingdoms dito sa lupa eh. Naggaling siya sa langit eh. Bumaba dito sa lupa, sasakupin yung mga kaharian ng tao. Kaya yung mundo natin na nahulog sa kasalanan, sasakupin ng Panginoong Jesucristo yan. Iko-colonize yan ng kingdom of heaven. So, ang ganda nga nung Revelations 11:15, no? Now the kingdom of this world has become the kingdom of God and His Messiah, and He will reign forever and ever. Amen. Yung kingdom daw ng mga tao, sasakupin, magiging kaharian ng Diyos at ng Messiah, at paghaharian niya ng pangwalang hanggan. So, yung earth, ko-colonize ng heaven. No? So, the kingdom of heaven is not visible like that of human politics, human kingdoms. Hindi siya kagaya ng gano'n, no? Kaya nga tinawag na kingdom of heaven, sasakupin yung kingdoms of men. Number 2,
The invisible kingdom will eventually positively influence the whole world. Kaya ito pong talinghaga na ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo ay pang-segunda niya dun sa mustard seed niya na talinghaga. Para ma-realize natin na bagamat minsan para bang nawawalan tayo ng pananampalataya ng kingdom ng Diyos naririto na. Kasi nga parang, Lord, sobrang invisible naman ang kingdom mo. Huwag kang mag-alala, nandyan yan. It's in our midst. And someday, eventually, it will positively influence the whole world. Kung paano ang minasa na arena, nilagyan mo ng konting yeast. Minsan di mo makita, minsan di mo maramdaman. Antayin mo lang, no? Yung buong minasang arena, may impluwensyahan ng yeast na nilagay mo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, parang pampaalsa yan, kaharian ng Diyos. Inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa. Ang isang parte lang ba ng arena o yung buong arena? Sabi dito, umalsa ang buong masa ng arena. Yung earth po natin, i-colonize ng heaven. Nasa proseso na po na tayo ng colonization. Nasa proseso na tayo ng pag-abante ng ebanghelyo. Araw-araw, inihahakbang ng Diyos ang Great Commission hanggang sa lahat ng mga bansa ay lumuhod at sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo naghahari na ngayon at sinasakop ang mga kaharian ng lupa. Someday, Japanese people will bow down before the Lord Jesus Christ. Not just Japan, but all nations alinsunod sa Great Commission na binitawan ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Disipulohin ninyo ang lahat ng mga bansa. Gawin ninyo silang mga tagasunod ko. At yan po ay magkakaroon ng kaganapan. The invisible kingdom will eventually positively influence the whole world. And pangatlo po sa katuruan natin, our biblical hope. Ito po yung series natin, yung tinatalakay natin, biblical hope. Our biblical hope is bright and beautiful because of God's redemptive work. Yung pag-asa po natin, nakaangkla yan sa God's redemptive work, the redemptive work of God. God is our Redeemer. Sinimulan niya yung pagtutubos sa pangako, sinimulan niyang isagawa, lumalago sa kasalukuyan at kukumpletuhin niya sa hinaharap. Yan po yung biblical hope natin. Present time, nandito tayo ngayon, yung future natin, it is bright and beautiful. Because of what? Because of God's redemptive work. Ang Diyos natin, tinutubos na ang mga tao dito sa mundo. Ang mga bansa, manunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Japan, 1% ang mga Christians, someday magiging 95% yan, 96, 97, 98, 99% mga mananampalataya. Kailangan lang natin pagtiwalaan na ang Diyos hindi tumitigil sa pagtutubos sa lahat ng mga bansa. Now, ano po yung application natin dito? Number 1, mga kapatid, be influential for the glory of God. Tandaan po natin yung parable po rito ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yeast. Maliit lang yan. Halos invisible, pero influential. Mga kapatid, kahit tayo insignificant ang tingin natin sa sarili natin, pwede tayong gamitin ng Diyos. We can use our influence for the glory of God. At kung wala kang influence, ipanalangin mo, Lord, I want to be influential. Kasi ang mga Kristiyano dapat influential talaga. Kaya nga tayo tinawag na salt and light of this world. Paano kang tatawaging salt and light kung wala ka namang influensya? You can only become salt and light if you're influential. Kaya po, pinapanalangin natin, Lord, make me influential. Help me to influence people around me. Positively influence them. Yung malalapit ko sila sa ating Panginoong Jesucristo. Lord, make me an influential person for the glory of your Son, the Lord Jesus Christ. So, ito yung una nating application of be influential. Yung tipong, pag may nadidikit sa'yo, na-influensyahan mo sila for the better. No? Napapalapit sila sa Panginoon. Na-encourage sila sa mga sinasabi mo. At mas lalo nakikita nila yung mukha ng Panginoong Jesucristo nagliliwanag sa pamamagitan mo. At nararamdaman nila ang pag-ibig at ang presensya ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paraan ng iyong pamumuhay. Be influential for the glory of God. Pangalawa po, be a yeast that causes transformation. Maging po tayo, yeast na nagdudulot ng pagbabago. Mga kapatid, hindi po tayo nagdudulot ng kasamaan. Hindi po dapat tayo nagdudulot. Alam niyo,
mga Christians nakakalungkot, no? Binigyan ka ng Diyos ng marriage, tapos nawawasak mo. Binigyan ka ng Diyos ng isang fragile relationship. Fragile but beautiful, no? Pero nawawasak natin, nasisira natin. When tayo po itinawag ng yeast ng Diyos to positively influence the world, yung lahat ng hawakan ng ating mga kamay gumaganda. Yung lahat ng gawin natin, mga adhikain natin, umaayos, nagkakaroon ng magandang resulta. Be a yeast that causes transformation. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para mabago at magbago ng mga lahat po, kapati karir natin na babago, umaayos, at lahat ng hinawakan ng ating mga kamay, nagkakaroon din ng pagbabago for the glory of God. So be a yeast. Tandaan po natin itong devotion natin na to, no? Yung kaharian ng Diyos, yeast yan. Tayo, we are citizens of the kingdom of God. Kaya yeast din tayo. May impluwensya dito sa mundo. Number 3 po, be a beacon of hope. Beacon of hope. Ano po ba yung beacon of hope? Pag sinabing beacon, parang lighthouse yan eh. Alam niyo po, yung mundo natin, yung mga tao sa mundo, parang confused na eh. Binabayo ng malalakas na hangin, malalakas na alon, merong bagyo, tapos in the dark, complete darkness, no? Pag meron silang nakitang liwanag, that's the beacon of hope. Tayo po yun, mga kapatid, mga Kristiyano. Yung ultimate beacon of hope, si Jesus Christ. At siya po yung nire-reflect natin. Tayo yung mga maliliit na mga lighthouses, no? Na pag nakita ng mga tao, wow, there is hope. There is hope. Bakit? Pinopoint natin kay Jesus yung mga tao. There is hope in Jesus Christ. So, be a beacon of hope, not a prophet of doom. Nakakalungkot lang isipin, no? Yung mga tao nasa kadiliman na, binabayo ng mga samot-saring mga bagyo sa buhay, no? Alon, malakas na hangin, tapos nasa kadiliman. Tapos yung mga Kristiyano, hindi pa beacon of hope, kundi prophet of doom. Pag nagsasalita yung mundo natin, gugunawin ng Diyos, no? Mali-mali interpretation sa mga sulat ni Pedro. Dati, ginuha na ng baha, ngayon, gunawin ng apoy. Tapos pasama yung mundo. Darating ang Antikristo, microchip. Walang katapusan. Sa mga Kristiyano pa lumalabas yung mga ganong katuruan na wala sa Biblia. Maling interpretasyon sa Biblia. Sasakupin tayo ng Antikristo yung mga bansa, imbis na luluhod kay Jesus Christ, luluhod yan sa Antikristo, pasama yung mundo. Pati yung church, magre-rebelde yan sa Panginoong Jesucristo, nakapropesya na yan, no? Great apostasy sa Thessalonians. Ang daming sinasabi ng mga, unfortunately, no, mga Kristiyano pa dapat na beacon of hope, naging prophet of doom. Propeta ng pasama yung mundo. Propeta ng kapahamakan, no? Propeta ng kadiliman. Yun yung prophet of doom eh. Hindi po tayo prophet of doom. We are beacon of hope. Na kapag kinausap tayo ng mga tao sa paligid natin, ang nakikita nila yung liwanag ng Panginoong Jesucristo, yung pag-asa na meron tayo sa ating Redeemer God. Our God is the God of redemption and He is redeeming the whole world right now. Redeeming His fallen creation right now. He is our healer, our restorer, our redeemer. Hindi po siya destroyer, no? Yung Diyos natin, redeemer, healer, and restorer. So be a beacon of hope, not a prophet of doom. Now, para po sa ating discussion, how can you practically do that, no? How can you be a beacon of hope and avoid being prophet of doom? Paano mo practically gagawin yun, no? Simulan nyo na sa YouTube. Huwag nanonood kayo ng YouTube. Huwag nanonood kayo ng mga nagbabasa kayo ng Bible. Iwasan yung mga conspiracy theories, no? Doon lang kayo ano sinasabi ng Biblia. Solid, rock solid, no? Na sinasabi ng Biblia. Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Again, best practice po every time na bago tayo magde-devotion, nananalangin na tayo, and even after our devotion, nananalangin tayo, nakipag-usap tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa mga salita na tinanggap natin mula sa Kanya. Father, thank you because you let your light shine in this dark world through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord. Kasi kung wala si Jesus Christ, walang liwanag dito sa mundo, we are all lost. Jesus Christ continues to shine brightly like the noonday sun. No one can darken the light of the gospel.
Walang makakapagpadilim sa liwanag ng Ebanghelyo. Salamat sa katotohanan na yan. So please, Lord, make me a beacon of hope. Use me to proclaim that there is light at the end of the tunnel. Nasa kadiliman na yung mundo. Huwag na nating dagdagan ba ng kadiliman, ng kasamaan, ng pasamaan ng mundo, no? Panalangin, Lord, give me opportunities to proclaim that there is light at the end of the tunnel. There is hope in Jesus. Use me, Lord, to influence people for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa panalangin natin mamaya. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.